Actually po, sir, hindi ako makapagbigay ng asynchronous or synchronous modality po ng teaching kasi unang-una po, walang kuryente, walang connection. Hindi rin kami maka-print ng mga modules at hindi rin namin pwedeng ma-distribute yung mga modules kung saan man kasi hindi nga kami maka-print at saka may problema din po yung transportation natin. So, ang ginawa po namin is nag-meeting ako with my executive committee para i-discuss yung possibility na mag-a-adjust po kami ng oras simula sa Lunes hanggang sa ma-recover po yung mga nawalang kasi 18 weeks po kami, 54 hours per week po, per semester po ang kailangan mabuo ng isang pakong sa isang 3-unit subject. So, kailangan po namin make-up class. Kasi pag nag-extend kami hanggang December 25, nandito kami sa loob ng school para mabuo namin yung 54 hours na yun na requirement sa bawat 3-unit subject. So, magsisimula po yung pasukan namin sa Lunes. Balikan po yung mga bata on a face-to-face classes po. Pero a-adjust namin na instead of 7:30, magsisimula po kami ng 7 o'clock in the morning. And then hanggang 5 o'clock kasi nga hindi na pwede beyond that kasi walang kuryente, madilim masyado yung lugar namin dito. Tama ba yung narinig ko na overwhelming majority o majority ng inyong mga estudyante katulad ng Camarines Sur State Agricultural College ay naka-house, nagbo-boarding kung tawagin natin sa loob ng paaralan? Yes, kung totoo ito, nasaan sila ngayon? Yes po. Nasaan sila ngayon? Nasa mga kanilang boarding house po dito sa loob ng school kasi matagal na po ito dito nung panahon pa po nung dating unang-unang presidente dito. Pinayagan po yung mga empleyado na magkaroon ng boarding house dito kasi hindi po kayang i-accommodate ng ating barangay o ng bayan yung dami ng estudyante namin dito. Kasi ang laki-laki po ng kalupaan ng Gedasang Spot, nasa 3,663 hectares siya. So may mga boarding houses po dito na ginagamit po at kaya nandito po sila sa loob para doon sa mga boarding houses po dito sa loob. Nasa 80, sabi ko nga 80 to 90%. And until now po, meron kaming stranded dito mga estudyante na nasa 339 na students po ang stranded dito kasi yung iba po hindi na pinauwi ng mga magulang nila kasi nakadapa din yung kanilang mga bahay at problema po yung pagbalik nila dito, particularly yung pamasahe. Mostly po sa Ticao, sa Durias, yung pinakamalalayo sa Kataingan, Placer, Palanas, Kawayan, Uson, yung mga minalayong bayan po ng probinsya ng Masbate. Kaya mas minarapat po nilang magstay na lang po dito sa loob ng school. Safe to assume ba, Dr. Meliascan, na karamihan ng mga estudyante ninyo, ang mga bahay nila ay nasa liblib na pook at safe to assume ba na karamihan doon ay dumapa o na-damage ng bagyo? Yes po, sir. Kaya nga po, yung parents na mismo, nung siguro before na maputol yung signal, ay nakapag-contact na sa kanilang mga anak na magstay na lang muna dito. And then, may mga piso wifi naman po dito sa loob na pwedeng magamit at makakontract sila. Nang sa ganun po is ma-inform talaga yung parents at saka yung mga anak nila na nandito po sa loob. Kasi yun din po ang reason ng mga parents na wag nang umalis dito sa Gedasang Spot kasi nga dapat din po yung mga bahay nila. Wala silang source of livelihood at ang pinaka-problema nila is paano ang pagbalik sa school na wala silang makukuha ng pamasahe at of course, yung pang-araw-araw na pagkain nila. Yun ang pinaproblema namin dito sa mga magbabalikan sa October 6. Ilang estudyante ang pinag-uusapan natin na ngayon ay nasa boarding house? Nasa 339 po, sir. 339? Paano yung pagkain ng mga yan? Paano yung pagkain ng mga yan? May mga may mga nagbibigay naman ng relief goods dito. Kaya lang sabi ko hindi sa magtatagal. Kami din po may mga donation drives din po kami ginagawa. Meron na din kami naka-ready dito na ipamibigay sa kanila in case na wala nang mag-sustain ng kasi pansamantala lang yung mga relief operations na po, hindi po magtatagal. Hanggang December pa po yung pasukan ng mga bata namin dito, yung first semester. So may naka-ready din po kami dito na konting pang-relief sa kanila, pati yung water container na may lamang tubig po is nasa 50 containers na alam po yung available namin dito na binili out of the donations po na binigay ng
mga kasamahan ko, mga kaibigan ko at mga, of course, mga classmates sa elementary and high school, nagpadala din po sila. From Partido State University as well po. At saka yung mga SUCs na nagpadala din po sa amin.